I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng person mo. So, sa'yo muna. Tapos side. Bakit baliktad to? Inayos ko na. Baliktad pa rin. Oh, may angga dito. Oh. Ano to? May galit sa inyo. Hindi ko alam kung sino. Well, galit siya sa'yo eh. Galit siya, tapos tingin niya sa'yo, enemy. Anyari. Tapos ikaw naman, hopeful ka pa na magkakaayos ba kayo? Dahil mahal mo pa yung person mo. So, ang tanong, anong nangyari? Bakit galit siya sa'yo? Actually, nowadays, ngayon na hindi kayo magkausap. O, ngayon na magkaaway kayo. Parang nagsisik siya ng support sa ibang tao. Particular sa babae. Siguro nanay niya to, kapatid, kaibigan ng babae. Parang nangingi siya ng advice. Anong ginawa mo? Kuha tayo ng ibang deck. Ito, gamitin natin ito. Lenormand tayo. Anong ginawa mo? Bakit galit siya sa'yo? Baliktad na naman. Hindi ako nagbabasa ng baliktad. Ang dami kasing memorization. Sa ulo. Saka, pagbaliktad yung codes o cards. Ang hirap intindihin. Sa side ko lang naman. Ako lang yun. Nahihirap. Sakit ng ulo ko pag baliktad. Pero depende na lang kung may kodigo. O ito. Ito lang yung deck. Ito. Nawala akong ibang choice kundi aralin pati yung upright, reverse. Kasi halos lahat negative. Kumbaga, ang only choice ko ay aralin yung reverse para maging positive. So, yun lang ang exception to the rules. Saka yung isa pang bibilhin ko, kaya lang mahal eh. Hindi ka pa mabili. So, yun lang yung babasahin ko ng reverse. Pero the rest, puro upright lang. Pero dito, anyari, di ba? Bakit galit siya sa'yo? Well, ang dating kasi dito, nag-cheat ka raw. Malaki chance nag-cheat ka raw. Tapos, more like, yung other person ay someone from the past. So, may history na kayo. Sabihin natin dati mong karelasyon o dati niyang pinagsisilosan o dating may gusto sa'yo o dating nanligaw. So, ang nangyari, paulit-ulit yung pinagsisilosan niya.
Ang tanong, totoo nga ba na may dapat siyang pagselosan? Kasi ano to nangyari na sa past. So, umuulit-ulit lang. Pero this time, parang malaki talagang hinala niya na may iba ka na o may kinoconnect kang someone sa past mo. Sabihin natin kaklase, kababata. So again, sa past. Na dati na niyang pinroblema. O, pwede rin namang hindi pa niya pinroblema, pero yung someone dito, nakadil mo raw ay galing sa nakaraan mo. So, kakilala mo na siya dati pa. So, case-to-case basis, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. At dinidescribe ko yung situation para malaman nyo kung yung kwento ba ay para sa inyo o hindi. Kasi general reading ito. So, yan. Galit siya sa iyo dahil nagsiselos siya. Pero, ang tanong, totoo nga ba? Ito. Itong deck na to. Tarot na to. Totoo ba? Ang hinala niya. Pero kung nahuli na kayo, di totoo. Diba? Pero kung hindi pa, tingnan natin para mas klaro. Diba? Totoo ba? Taas nga natin ito. Totoo nga ba na may dapat pagselos? Well, yes. Totoo. Tingin ko totoo. Kasi may ano tayo dito. Mga tao. Ito flirtation to. Ang dating sa akin itong card na to. Kasi naka-attract siya ng crowd. Kasi nga, naging feeling victorious siya dito. O, may award siya. Nanalo siya. Sa, ewan ko kung anong pinanalunan niya. Pero, ano to parang nung sinaunang panahon, parang kawal, na nakipagdigma, tapos nanalo. Tapos ito yung king. Di ba, emperor. At ito ang queen. So, mag-partner sila. Di ba? Queen, ito king. Pero ito more like lahat na ng king. Mas mataas siya sa mga king. Pero siya yung embodiment ng lahat ng king. Ito isang queen lang to. Hindi siya yung empress, pero tao pa rin. Totoo. Tingin ko totoo. May mahal kang iba. Kasi hindi ko alam kung anong gender mo. Diyan ko ba to? Babae? O ikaw tong lalaki pero may partner ka dito. Inaalam natin kung totoo ba may partner ka. Oo. Partner in a way na may iba ka pa. Oo. May iba kang lalaki. Kasi may ibang tao dito, di ba? So, ano nang tatanong natin dito? Ilang minuto na ba ito? Ano kayang deck gagamitin ko dito? Ito. Ibang detalye dito. Pero sa side mo, gusto mong magka-ice pa kahit mahal mo pa nga. Pero galit siya sa'yo. Tingin nga niya sa'yo, enemy. So, ano to? Connect with nature. You've rejuvenated and inspired by spending time outdoors. Autumn. In the fall season, everything comes together and you reap
wonderful harvests of abundance. Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. So, ang dating sa akin, para mag-heal ka, ilapit mo raw ang sarili mo sa nature o forest, mga halaman, bundok, nature eh. Ngayon, dito sa autumn, may something na maaaring mangyari. Okay? Na para bang wino-workout mo, yung result nun makukuha mo sa autumn. So, sabihin natin, galit nga siya sa'yo, o who knows, baka nakapag-break siya sa'yo. Case to case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. So, kung gagawa ka ng way para makipag-ayos, sabihin natin, hindi agad-agad. Pero kung di mo siya tatantanan, baka magkaayos din kayo sa autumn. So, kailan ba yan? Ano yan eh, September to December. Hanapin nyo na lang sa internet yung exact date. Pero wag na tayo tumingin sa exact date, kundi doon na lang sa months. So, September to December. Sabi naman dito, get some exercise. So, para mawala ang stress mo, depression, ilaan mo ang oras mo sa pag-exercise din. Makakatulong yan para malibang-libang ka. Bukod sa pagpunta sa nature o pag-alaga ng halaman, pagpunta sa bundok, sa forest. So, sa ngayon, wala pa tayong masabi kung anong action na gagawin niya. Pero at least, may idea tayo na sa bandang autumn season, bulol pa naman ako sa Z, season, ay may magandang maaaring mangyari. Okay? Yun na lang ang pakonsuelo. Clue. Hindi ko nang malimutan yung clue. Magbibigay ako ng 6 na clue, pero wag masyadong mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga tawang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa partner mo, o dun sa kabit mo, o sa pinagsisilosan niya. Sagittarius, Pisces, Gemini, Aquarius, Gemini ulit, Pisces, ulit, Libra, ulit. Ulitin ko. Sagittarius, Pisces, Gemini, Aquarius, Gemini, Pisces, Libra. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.